Let us open our Bible on 1 John chapter 5:14 and 15. Praise the Lord. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. All right. So napaka-importante po itong verse na ito sa ating sitwasyon. This is the confidence that we have in Him. Yung confidence natin hindi sa atin, hindi sa tao, hindi sa sarili, hindi sa presidente, hindi sa membro, hindi sa pastor, hindi sa kapatid, hindi sa kanino man, but in God, in Him. That if we ask anything according to His will, remember, not your will, not my will, not the will of anyone sa mundong ito, but God's will. Pag maghingi tayo, kahit ano, basta nababatay sa Kanyang will, sa Kanyang gusto, sa Kanyang plano, sa Kanyang promise, sa Kanyang banal na salita, papakinggan niya tayo. Pag sinabing papakinggan niya tayo, igagrant niya. Pag sinabing papakinggan niya tayo, ibibigay niya. Mapupulfill. Remember, even you ask anything. Nagpaila lang na that God can do all things. Praise the Lord. Kaya sa buhay natin, if ever we ask and we have confidence in Him, kailangan yung will niya. Doon tayo sentro. Yung inaas natin must be in accordance to His will. At 100% papakinggan niya tayo kahit ano pa yan. Kahit imposible pa yan sa mundo. Kahit imposible pa yan sa iyo na naghingi sa Kanya, ibibigay niya yan. And if we know that He hear us, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. So you have to make petition. What is petition? Plea, demand, or request. So kailangan gagawa tayo ng petition. Di ba? Magpunta ka sa mga government offices, kahit barangay lang ha. Punta ka doon, Kap, pwede ako maghiram ng inyong sasakyan kasi meron kaming kasal. Yung aming pamilya walang enough na vehicle na mag-carry sa number of attendees sa expected na kasal. Can we borrow your truck? Let's say, yung forward, malaki yun eh. Anong sabihin ng kapitan? Okay, magsulat ka ng request. Bigay mo sa secretary ng aking secretary para i-receive niya. Aprobahan ko. That is petition. So tayo, ano pa kaya if the King of Kings and the Lord of Lords? Shall we not make this proper? Shall we not make this formal? Of course. Now, paano tayo gumawa ng petition? How could we? Through letter? Through text? Through email? Hindi po. Through prayer. Itong prayer meeting natin, every time mag-pray tayo, gagawa talaga tayo ng petition na anong gusto nating hilingin sa Kanya. Kahit ano yan, ibibigay yan ng Diyos. Basta nababatay lang sa Kanyang kalooban. We know that we have the petitions that we desired of Him. See? Ano mang ninanasa natin sa Diyos na ibigay sa atin, gagawa tayo ng petition by prayer.
Ito ay ating by faith. No? By faith ito. Pag sinabing by faith, it is your relationship with your Creator or with your God in heaven. Now, how do we establish our relationship with God? Unang-una, you must be sanctified. How to be sanctified? You must have the contrite heart and a humble spirit. You must repent from all your wrongdoings, from all your transgressions, from all your disobedience, from all your lahat ng mga pagkukulang mo. Hingi tayo ng sorry sa Kanya. Hingi tayo ng patawad sa Kanya. Lord, I regret na marami akong nagawa na hindi kaya-aya sa inyo. Forgive me. So pag ma-establish yung forgiveness, papatawarin tayo ng Diyos. Marireconcile tayo sa Diyos. So yung faith natin sa ating Panginoong Diyos, yan yung magiging access natin sa Diyos. Basahin muna natin. Ephesians 3:12. Praise the Lord. In whom we have boldness and access with confidence by the faith of Him. Imagine, ha? In whom we have boldness. What is boldness? Pag sinabing boldness, yung bang wala kang takot. Pag sinabing boldness, wala kang yung doubt na ikaw ay tanggihan, ikaw ay talikdan, ikaw ay isnabin, ikaw ay i-disregard. So, in whom we have boldness and access. Alam mo yung access? Doon sa Hong Kong, when I was there for the first time, yung mga membro natin doon na DH, pag magbisita ako, bibigyan nila ako ng access code ng elevator. So, hindi basta-basta tao na sino-sino lang na mga magpasok doon, magsakay ng elevator. Meron kang access code na pahintulot na meron kang kilala dyan na papasukin ka doon. So, bigyan ka ng access code. Doon ka lang din maghinto sa level ng kanyang tinitirahan. So pag sinabing access sa Diyos, meron tayong access sa Diyos. We have access in heaven where God dwelleth, where God having His throne, where God established His kingdom. Pag may access ka doon, tapos tagalupa ka, uy, di basta-basta yan. That is not a joke. That is privilege. That is big deal. Kaya pagbutihin natin itong ating faith sa Diyos. Pagbutihin natin itong ating humbleness. Lahat ng contrite heart sa buhay natin, huwag tayong maliit lang na kasalanan o malaki para sa atin, okay lang. We always disregard His words. Ayaw, wag yan. Maging wicked tayo niyan. Maging ano tayo niyan. Ungodly tayo niyan. Maging unrighteous tayo niyan. Wala. Kailangan talaga, tayo, pure heart. Kailangan talaga malinis tayo, God-fearing tayo. Yan ang gusto ng Diyos para ma-establish yung kalinisan sa buhay natin. Hindi tayo maglapas tangan sa Kanyang banal na salita. And we love His Word. We love to read His Word. We love to hear His Word. We delight in His Word. We meditate the Word of God day and night. Praise the Lord. Lahat ng mga counsel ng mga ungodly, sinner, scornful, lahat ng mga advices nila sa atin, masamang impluensya sa atin, lahat yan, tiniturn down natin yan. Because for the sake, we can keep the law of God. We can keep the commandments of God. Hindi may nalalaman na tayo sa banal na salita ng Diyos, sa doktrina. Porque impluensyado ang tao, porque kaibigan mo. Hindi ka makarefuse sa kanilang mga invitation. Sausaw ka ng sausaw sa kanilang kalukuhan, kasalanan. Tingnan mo yung mga anak ng Diyos dito. Kahit employed sila, boss nila ang nag-ask. Pero dahil labag sa batas ng Diyos na kanilang sinasamba, hindi sila natakot sa tao. Patayin man sila, kunan man sila ng trabaho.
Tingnan mo anong ginawa ng Diyos sa kanila. God never departed from them. And even their king, their God become His king. Na-convince pa nila. Na-win pa nila. Kaya sa buhay natin, habang nandito tayo sa sanglibutang ito, let God work. Kailangan ang Diyos kikilos sa buhay natin. Amen? Praise the Lord. Hindi lang kay basta ordinaryo ka lang. Hindi kay basta you are like a person who has no fruit. Di ba? Pinuputol ng Diyos yung mga unfruitful. Hindi kay anak ka ng Diyos, hindi man lang makitaan that God is using you in His own way. Anak ka ng Diyos, tapos wala man lang makitaan na meron kang righteousness and holiness in the midst of this perverse and crooked generation. Hindi pwede yun. Kaya nga sabi niya nga dyan, you are the light of this world. In whom you shine in this perverse and crooked generation. We are in the generation of perverseness, crookedness. Anong dapat ang meron tayo dito sa mundo? We have to shine. Kailangan mag-shine tayo. Lahat ng Word of God na natutunan natin sa commandments ng ating Panginoong Diyos, which most of the people of the world transgress, violate, disregard. Hindi nila iniintindi. Wag tayong gumaya sa kanila. Para may access tayo sa Panginoon Diyos. By faith, dyan sa Kanya. Tatanggapin natin. Ano pa? Di ba may sinabi dito si Lord Jesus? Oy, bakit kayo tawag ng tawag sa pangalan ko? Hindi nyo naman ginagawa yung inuutos ko. So, isa na sagutin tayo ng Diyos sa ating mga prayers sa Kanya, pag ginagawa natin ang commandments niya. So, keeping the commandments, doing the commandments, applying the Word of God is a must. It is unnecessary para hindi ma-deny yung ating prayers. I don't need that, Pastor. I can live by my profession. I can live by my business. But you are not part of the kingdom of God. You don't have the part of the kingdom of God. You are not faithful servant of God. You are just ordinary person. Payag ka niyan. What shall it profit a man, even though you gain even the whole world, and yet you have no part in Him? Because in the first place, you are not obedient, faithful servant of God. Payag ka niyan. Mabuhay ka lang dito. Huwag mong sabihin, hindi ka darating sa katandaan. Huwag mong sabihin, hindi ka darating iwanan mo ang mundo. Huwag mong sabihin, hindi ka babalik doon sa Kanya. Di, ang babaw lang ng kaligayahan natin kung ganun lang. So, kailangan, ang pinakamataas na privilege na binigay ng Creator ng lahat, to be part of His works, to be part of His plan, to be part of His holiness, that we are partakers of His divine nature. Praise the Lord! Ganon ang kinakailangan natin. Then pag gamitin ka ng ating Panginoong Diyos, sabihin ko po sa inyo, it is beyond your imagination. It is beyond your expectation. God will use you mightily, miraculously. Kung saan ka mang gamitin ng ating Panginoong Diyos, hindi ka lang nagumagawa eh. Ano yung verse na, so that the excellency and power not of us, but of God. Hindi na ikaw eh. Gagamitin ka lang na instrument ng ating Panginoong Diyos. Kaya napaka-importante naka-align tayo sa holiness and righteousness na nandyan sa Diyos. Huwag nating sabihin, hindi importante yan. No, that is the most important. So that you are not being detached from Him. So that you are not being separated from Him. Then, magagawa mo ang lahat through Him. Ano pang sinabi? Basahin natin. 1 John 3:22. Praise the Lord. And whatsoever we ask, we receive of Him, because we keep His commandments and do those things that are pleasing in His sight. Yan. Ano man
ang hingiin natin. Tatanggapin natin sa Kanya. Yes, God can deliver. Even He is in heaven. We are on earth or in the earth. He can deliver our prayers, our petitions. Kasi Kanya ito eh. Sa Kanya ito eh. Lalang niya ito eh. So we receive of Him. Because we keep His commandments. Yan ang pinaka-the best access natin sa Diyos. Yan ang pinaka-the best relationship natin sa Diyos because we keep His commandments. Praise the Lord. Yan ang itaas natin. Yan ang i-magnify natin. Thou hast magnified thy word above your name. Kaya kailangan i-magnify natin yung words of God, the commandments of God. I-magnify natin yan. Do it. Keep it. Praise the Lord. Wherever you are, wherever you go, whatever you do. That's how the children of God na nakasulat dyan sa Bible have done. Hindi sila hiniwalayan ng Diyos. Maraming naligtas sa kanilang buhay. Maraming na-convince sa kanilang buhay. Maraming nakakita sa work of God sa buhay nila. Tingnan mo Joseph, because God was with him, the whole Egypt was blessed by God. Babylonia, because of the children of God na nag-obey sa kanyang commandments during Ezekiel's days, nangako ang Diyos, I will be with you and I will give you an expected end. Nanindigan sila by keeping the commandments of God. Tingnan mo anong nangyari. Super ang ginawa ng Diyos sa buhay nila. Tayo pa. Hindi matapos ang mundong ito kung hindi ma-spread ang kanyang gospel. Hindi matapos ang mundong ito kung hindi i-preach ang kanyang gospel. You must have part of the works of God. You must have part of the body of Christ na siya yung mechanism na gagawa sa gawain ng Diyos. You must be collaborator together with Him, with God. Praise the Lord. So, hindi niya tayo madideny. And do those things that are pleasing in His sight. Gawin mo ano yung pleasing sa kanyang mata, sa kanyang paningin. Kasi ang Diyos nag-o-observe sa atin 7 days a week. 24 hours a day. He is looking at us. Kung ano yung meditation natin, ano yung plano natin, ano yung pananalita natin, may pakialam ba tayo sa kanyang pag-ibig sa mundo, may support ba tayo sa kanyang agenda, sa kanyang mga plano, naniwala ba tayo sa long-range plan ng Diyos? So, we must have connectivity. We must have part of that matter. Alright. Ano pa? Psalms 37 verse 4. Praise the Lord. Sige po. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Yan. Isa yan. Na mag-delight ka sa gawain ng Panginoong Diyos. Alam nyo ba, nag-delight tayo doon sa Matina na, Lord Jesus, bigyan nyo kami ng lupa para makatayo kami ng sariling simbahan kasi masikip na kami doon every June 15. Walang parking area ang mga anak ng Diyos. Unti-unti na nagkakaroon ng sasakyan ang mga membro. Lumalabas ng simbahan kasi may mga passers-by na may sasakyan na hindi kasya kasi maliit yung ano doon. Di ba? It pleases God that we can worship Him out of any disturbances. Even beyond our capability, we were able to purchase this miraculously. Praise the Lord. Kayo, lahat ng mga problema ninyo, na gusto nyong mag-serve sa ating Panginoong Diyos, lahat ng problema ninyo nilutas ni Lord Jesus. Lahat ng mga necessities ninyo, gi-provide ni Lord Jesus Christ.
Di ba? Granted lahat. Nag-isip kami ng misis ko, how could we accommodate Pastor Tam as my co-senior missionary every June 15 or every time he will visit here? How I wish to have this kind of accommodation as we have having now. At kung sino pa yung mga visitors natin, mga pastors, iba-ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, sometimes overseas. Alam mo, narinig yun ng Diyos. Tingnan mo, tinatayo na. Sino maka-imagine yan? At maniwala talaga ako, matapos talaga yan. 100%. Tingnan mo yung sinabi sa Bible. He is able. Not you, not me, not us. Ang hinahanap lang ng Diyos sa atin, delight yourself in the Lord. Praise the Lord. Oh, yung big church natin, ano bang purpose ng big church? Para magmayabang tayo? Hindi. Para mag-brag tayo? Hindi po. That is accommodation. How good and how pleasant it is for the brethren that dwell together in unity. Oh, pag sinabing dwell, you are inside. They are inside. We are inside. Every June 15 na lang, daming nasa labas. God will provide. Yung panaginip ni Sister Nining na, Pastor, binigyan ka raw ng high ace ni Lord Jesus. Alam mo yung high ace na nabigay ni Jesus Christ? Beyond my expectation, super grandia. Akala ko commuter lang. Akala ko GL Grandia lang. Super Grandia pa. So, ibig sabihin yan, kung yung isip natin, yung puso natin, for the Lord's sake, for His great name's sake, yung sinabi ko na magbili tayo ng coaster, minibus yan na air condition, na magamit natin pagsundo at hatid. Gusto ko i-upgrade natin yung yung van na yan. Kasi ginamit ko yung budget para magsimula dyan. Praise the Lord. Wala naman ako ibang resources. Kasi yan, accumulation ng tithes ko yan eh. Suppose, ginireserve namin yan ng misis ko sa pledge namin na, alam nyo na yung magkano yung pledge ko sa cathedral. Sabi ko, parang hindi na move. Sayang itong blessing na ito. Hiningi namin kay Jesus, isimulaan natin yan. Kasi mabuti naman yung purpose natin. Delight in the Lord. Lahat ng matter for the Lord. Sige, without limit. Tapos may panaginip na naman. Pastor Chit, meron akong panaginip. Bumili ka daw ng jet. I'm not competing Kibuloy. I'm not competing any pastors of this world. As long as it is necessary for the propagation of the gospel, God is able. As long you do not put your heart in that kind of thing, as long you belong in the works of the Lord and you're abounding in it, so be it. Iwanan naman natin lahat anumang pundar natin dito sa mundo. Basta importante, consider God, not yourself. Praise the Lord. Meron pa nga mga panaginip na, Pastor Chit, nag-conference kayo, sakay kayo ng helicopter ng mga pastors. Siguro ang hirap ng venue. Sakay kami ng helicopter. Hindi ko alam kung chartered yun or sarili natin. Pastor Chit, yung church ninyo, ang laki-laki na panaginipan ko, ang liit na ng mukha mo, hindi ko na maninagan, ikaw pala yun. Sabi ko, am I invited in a huge church? No. It's holy place. The church whom you are preaching, it's holy place. Tagal na yan. So, ano palang motive ng Diyos? Yung pahayag niya nung New Year, as much as possible, lahat maligtas. Praise the Lord. So, kailangan natin, i-accommodate natin ang lahat ng mga tao na kung ano yung demand sa ating ministry. Accommodate. Lahat ng challenges na dumarating sa harapan natin, ask anything from Him. As long as it is His will. As long as it is part of the work of the ministry. So, pag nag-delight tayo in the Lord,
sa ministry, igagrant niya lahat ng desires ng puso natin. And God knows we are not desiring for our own benefit, for our own but our desires is how to do the work of the ministry effectively, fruitfully, that God will be magnified, that God will be honored, that God will be proclaimed, that the gospel of God will be preached. At maraming taong magsisi, maraming taong magtalikod sa kasalanan, maraming taong susunod sa ating Panginoong Hesukristo. That is our objective. Kaya ang tanong, do you have this kind of delight? Meron ka bang ganitong klaseng delight? Basahin natin. Job 27:10. Praise the Lord. Will he delight himself in the Almighty? Will he always call upon God? Tanong yan. Meron ka bang delight sa sarili mo dyan sa Almighty? Ikaw ba'y laging tumatawag sa Diyos? Do you communicate regularly to God? Do you have fellowship with Him? And do you delight yourself in the Almighty? Baka laging nakapokus lang pamilya mo. Laging nakapokus lang sa atubagin mo yung pamilya mo. No, hindi. Hindi yan. That is so small thing. Kailangan mag-delight tayo sa Almighty, sa buhay na Diyos. Kailangan lagi tayo mag-communicate sa Kanya para lagi siya magbigay sa atin ng message. What to say, what to do, what to ask, what to plan. Lahat. Galing sa Kanya lahat yan eh. At saka, naalaala ko noon, when I came first in the holy place, I was so blessed by the Word of God handling by Pastor Samuel Algabre. During my time, high school time, nagdi-deliver kami ng mga pagkain dito sa San Pedro, Claveria, Legazpi, Santa Ana. Nagdi-deliver kami ng mga pagkain sa mga bangko, kung ano-anong mga offices, law offices, mga insurance offices, Mercury Drug. Grabe yung ano namin, business nun. Talagang ano yun eh. Malakas masyado. So nung na-bless na ako sa Word of God, habang nagko-collect ako ng timbrera, I was pondering at the time. Umiiyak ako. Hindi ko na notice my tears run down. Nagtulo na. Anong naman nasa isip ko? Lord, paano na lang mga tao kung hindi makarinig sa iyong gospel? I was so blessed. I am so blessed by your precious words. How about the people of the world? How about other people? Yun lang isip ko ha. I never thought I become a preacher. Because I delight in the Lord. Praise the Lord. Ibibigay niya yung desire ng puso mo. At ang pinakamaganda pa nito, you belong to God and your work is not in vain in the Lord. Be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Praise the Lord. Let us think great because our God is so great. His name is Almighty. He is not well known in small things. He is well known in great things. This is not personal ambition. No. If you count yourself, you are belong to Him. Then, agree with Him all the way. Go with Him all the way. Kaya na nag-devotional kami doon nag-break kami sandali, punta kami ng Samal, buong pamilya ko. Nag-devotional kami doon, hindi namin na live because we don't have wifi there. Ito yung topic namin eh. Sabi ko lahat tayo na kinukonsider natin we serve the Lord. Delight, let us delight in the Lord. Lahat,
isip natin, plano natin, lahat sentro sa will ng Panginoong Diyos, sentro sa will niya. Amen? Praise the Lord. Minsan nagpa-pray yan si Gigi dito. Dad, magpa-pray ako. I want to help the work of the ministry. O di ba, nag-delight, isa rin siya na nag-delight sa Panginoon. Si RJ din. Dad, siyempre, mag-dad na yan sila sa akin, mga son-in-law ko na sila eh. Prayhan mo ako. Kung saan man ako tinawag ng Diyos, gamitin niya ako. So, isa siya na, ginarunner ko yan. Punta ka ng mag-preach ka doon, mag-schedule ka doon, mag-visit ka doon. Pag hindi ko kaya, ikaw mag-handle. Oh. So, to God be the glory. Unti-unting gi-bless yung business din ng aking son-in-law, like Gigi. Sino mag-akala? 2 na ang na-inaugurate na gas station. This month, God be willing, may another 2 mag-inaugurate na tayo doon sa business niya. To support the work of the ministry. Kaya kung mag-delight ka lang sa work of the Lord, beyond your imagination, darating lang yan eh. Kaya tayong lahat, we have one mind, we have one heart. No? Magkaisa tayo, we become more stronger as we are having one direction. Lahat gamitin ng Diyos. Wala dito hindi gamitin ng Diyos. Lahat tayo gamitin ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Dami nating gawin. Dami nating gagawin. Dami nating puntahan. Dami nating bigyan ng banal na salita ng Diyos. And God will pour out His blessing. Kaya pag tayo magme-meditate, magpapander ka, siya ang sentro ng isip natin. Yung gawain niya ang isip natin. Make your meditation with Him sweet. Praise the Lord. Basahin natin yan. Psalms 104 verse 34. Praise the Lord. My meditation of Him shall be sweet. I will be glad in the Lord. Yan. Ang aking muni-muni sa Kanya, matamis. See? Nagmuni-muni ka ba? Nagbi-meditate ka, Lord, how I wish to give such support in the work of the ministry. Kami naman ng mga spiritual workers, Lord, how I wish, this is my prayer, use me in a large scale of propagation of your gospel. How I wish to help all churches. How I wish to help my fellow servants. O, tingnan mo, nag-stage kami ng challenge sa buhay namin. Ngayong year na ito, ang mid-year conference sa Madsayap. Next year, 2026, ang mid-year conference ng lahat ng pastor ng Holy Place sa Malaysia. 2027, God be willing, Canada ang mid-year conference. For what? Para lahat ng mga pastors, mahasa sila sa overseas. Kasi isa na yan na sign that God will be sending His children overseas. How about the locals? Somebody will take over it. Somebody will raise their hands, here I am, Lord, use me. Praise the Lord. Siyempre, mauna yung mga tingnan mo yung aming mid-year conference. Ano ang title namin ni Pastor Tam? Veteran Pastors. Sige, niya kami, 6 groups. Binasihan yung year ng aming length of years sa pag-serve kay Jesus. So ginawa kaming veteran pastors. Si Pastor Tam, 41 years na sa ministry. Ako 37. Yung iba naman, 20 over. Ano yung title nila? Enduring servants of God. Yung mga bago, growing servants of God. So, yan ay nilagay ng Diyos na challenge sa buhay natin because our mindset is to spread His gospel worldwide. Because that is the concern of God. His concern must be our concern.
His plan must be our plan. His motive must be our motive. The same. Walk with Him. Do not go against anything from Him. Lagi lang tayong kaya yung meditation natin becomes sweet if we agree with Him all the way. Yung misis mo, kailan yan maging sa'yo? Mad. Salungatin mo yan. Galit yan sa'yo. Yung husband mo, ganon din. Salungatin mo yan. Magalit yan sa'yo. Oh. Kailan maging sweet ang misis sa'yo? If you agree with her. Kailan maging sweet ang husband mo? If she agree with you all the way. So ganon ng Diyos. Our meditation must be sweet. Praise the Lord. Always agree with Him. Agree tayo lagi. I will be glad in the Lord. Masaya ako sa Panginoon. Alam nyo ba, anong nakikita ko sa Word of God? Itataas tayo ng Diyos. I-elevate ng Diyos yung level ng bawat isa. Para magtaas yung antas ng inyong kakayahan. Gagawa ng gawain ng ating Panginoong Diyos. Amen? Praise the Lord. At hindi ka nagkamali if you join yourself with this team. But it is your wrong decision if you neglect to join this team. Sabihin ko po sa inyo, you will regret it forever. Hindi mo marinig yung sabihin ng Diyos, well done, thou good and faithful servant. Word servant, you serve your master. Word servant, you perform His command, His order. Pag servant ka ng isang master mo, whatever He asks you to do, ginagawa mo lang. Faithful. Well done, thou good and faithful servant. So join. Tingnan mo, paano ginamit ng Diyos ang mga anak niya. Di ba tinaas sila para makilala sila? Tinaas sila para may kakayahan silang magsalita sa mga tao with power and with authority, accompanied with works of the hands of God. Ganon din sa buhay natin. He is the same yesterday, today, and forever. Amen? Praise the Lord. Basahin natin anong sinabi dyan. Isaiah 58:14. Praise the Lord. Then shalt thou delight thyself in the Lord, and I will cause thee to ride upon the high places of the earth, and feed thee with the heritage of Jacob thy father, for the mouth of the Lord had spoken it. Oh, tingnan mo. Pag ikaw ay lumigaya sa sarili mo sa Panginoon, yung meditation mo laging nakasentro sa kanyang gusto na magligtas ng mga kaluluwa. Yung meditation mo laging nakasentro sa paggawa ng ministry na ginawa ni Lord Jesus Christ sa sanglibutang ito, na pinapagawa niya rin sa atin. You delight in the Lord. Anong gawin niya? Sinong gagawa nito? Membro? Pastor? No. Siya ang gagawa nito. I will cause you to ride upon the high places. Ilalagay ko kayo. Ipapasakay ko kayo sa mga matatayog na mga dako. He will elevate you in terms of capability, in terms of power, in terms of influence, in terms of kung ano-ano pa. Look at His children. How God elevate these children of God for His use, for His purpose, for His glory, for His honor. Hindi kayo manatili ng ganyan. Praise the Lord. We have so much to do. Paano mag-start, Pastor? Make a petition. He will do it. Amen? Praise the Lord. Huwag tayong manatili sa ating kabulukan, huwag tayong manatili sa ating kahinaan, huwag tayong manatili sa ating sarili. Live yourself. Let's come to Him and say, Lord, I want to be with you. I want to go along with you. Ano mang sinasabi mo dyan, ang sarap talaga magbasa ng Bible. Malalaman mo eh. What is His long-range plan? At para lahat ng petition na ginagawa natin, it is always according to His will. And He will hear us. Papakinggan niya yan.
by the grace of God, by the power of God. Ganun po, sabihin ko po sa inyo. Kaya lahat tayo, magsabay-sabay tayo. Walang maiwan. Amen? Praise the Lord. Kaya magpaiwan. Sino yung nagpaiwan dito na pagsalita na bilhin na natin ito? Nagsalita din siya ng negative. Ay, wala tayong pera. Hindi natin maangkin yan. Hindi nga siya nakapatong dito eh. Nawalan siya ng pait hanggang namatay. Gusto mo mangyari yan sa buhay mo, mapraning ka? Because God is listening. God is talking. Listen well. And respond carefully with positive response. Nandiyan man yan sa Bible, lahat ng mga nagresponde na negative sa propeta na nagsasalita sa salita ng Diyos. I'm not speaking by my own words, just led by the Holy Spirit. So join. Let us join. Let us pray. Make petition tonight. I will cause thee. Pag sinabing cause, siya na bahala sa lahat. Gagawa ng paraan. Alam niya paano niya gawin. He will cause you. Praise the Lord. He will be the one to do it for you. Upon the high places of the earth. Nandito pa tayo sa lupa eh. And feed thee with the heritage of Jacob thy father. For the mouth of the Lord hath spoken it. Tingnan mo yung panaginip na nag-step on ako sa mga maps in different countries. Pastor Chit, nag-apak ka sa mga international flags na nakapalibot sa globe. Inapakan mo. Dinaanan mo daw yung Canada, US. Yan, nangyari naman yan. At hindi pa, marami pang gawin si Jesus sa atin. At madami pang mga ano. Now, kung hindi natin yan paniwalaan, hindi natin yan i-proclaim, hindi natin yan sabayan sa dalangin, na kayo, kasama ko, teamwork, hindi man ako naging successful sa ministry kung wala kayo. I succeed in my ministry with you. So, magsabay tayong lahat. We have the same direction. We have the same God. We have the same Master. So, let's join together. Praise the Lord. So, anong gawin natin? Basa. 1 Peter 1:8. Praise the Lord. Whom having not seen ye love, in whom though now ye see him not, yet believing, ye rejoice with joy unspeakable and full of glory. Whom having not seen, you love. See? Ito ba ay dama mo na kahit hindi mo siya nakikita, you are doing something out of your love to Him? Love keeps the law of God. Jesus said, if you love me, keep my commandments. In whom, though now ye see Him not, yet believing. Even though we don't have physical na nakita natin the appearance of God, and yet we love Him, even though He is invisible, and yet we believe Him. You rejoice with joy unspeakable and full of glory. Tunay yung kasayahan natin na iginagawad natin sa paggawa ng kanyang mga gawain. This is not to be seen of men. This is not to be made for men's sake. No. Because you have relationship with Him. Because you have connected with Him. Because you are doing His works. Doon natin yung ginagawa, hindi sa kanino pa man sa ating kapwa. Kaya, ganun, gagawin natin ito ng buong puso. At saan tayo sinisimula ng pagpakatiwala? Sa maliit. Maliit. Ang ilan sa inyo,
Maliit lang na bagay na ang hirap nyo pagkatiwalaan ng Diyos. At sa tithings lang ninyo, naku. Sabihin ko po sa inyo, siguro out of sa nag-i-earning ng mga membro ko sa Davao na let's say 30 ang nagtatites, 10. Sabihin ko sa inyo, I have my list. 10, 12, taas na yan. But I commit unto the Lord. But this ought not to continue sa buhay ninyo. Kayo ang lugi niyan eh. Mapipigilan. You are not good stewards of God after all. Imbis may plano ang Diyos sa inyo to cause you to ride in high places. Paano niya mabigay sa inyo yung stewardship na yan para magamit kayo? Ang tanong pa nito, do you delight in the Lord? May plano ba kayo para sa Panginoon? Meron bang isip na lumalabas sa meditation ninyo for God, for His glory, for His ministry, for the salvation of the people of the world, for the propagation of His gospel? Do you think that? Niniisip mo ba yan? Para sa ganun, makita mo yung sarili mo, you delight in the Lord. Sabihin ko po sa inyo, God is more than wonderful. He is miraculous God. Madali niya kayong i-bless, madali niya kayong i-prosper, madali niya kayong, He will cause you to ride in high places. If your heart is right with Him. Praise the Lord. Kailangan talaga yan. Practice it. Do it. Para hindi kayo maiwanan. Hindi kayo ma-left behind. Asam-asam natin ang pagbalik ni Jesus. Tapos after all, marinig lang pala natin sa Kanya, depart from me, you worker of iniquity. See? So dapat ang marinig natin, well done, thou good and faithful servant of mine. Thou hast trusted for the least, you are being entrusted for all things. Maliit na bagay na pagkatiwalaan kita. Pagkatiwalaan kita sa lahat ng bagay. Ganun ang nararapat sa buhay natin. Don't believe Satan na pinipirahan kayo ng simbahan. Don't believe. Satan is a great liar. Kung yan pa rin ang paniniwala ninyo, sabihin ko po sa inyo, you don't believe God. You don't believe Jesus. You don't believe His words. And yet you believe Satan. Kung yan ang pinapaniwalaan ninyo, sabihin ko po sa inyo, actually we don't have anything of our own. We are all stewards, but the most important, how do we render for His glory and for His honor? How do we think para sa Kanyang gawain, para sa Kanyang love sa mga tao sa sanglibutang ito? Do you include them? Di ka nga makapray sa mga Acts 16:31, di mo nga kiniklaim yan, wala ka ng paki sa clan mo na maligtas. Wala ka na rin paki maligtas ang Davao, wala ka ng paki maligtas ang Pilipinas, hanggang ang buong mundo. The Word of God says, pray for all men, for all kings, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and righteousness. Tayo ang mag-lead. Kaya mauna sa atin lagi ang obedience. God will cause us to ride in high places if God is well pleased. Pag nasiyahan ang Diyos sa buhay natin. Basa pa, Psalms 21:1 and 2. Praise the Lord. The king shall joy in thy strength, O Lord, and in thy salvation, how greatly shall he rejoice. Thou hast given him his heart's desire,
and has not withholden the request of his lips. Yan. Ang hari. Lumiligaya sa iyong kalakasan. Ha? He is not rejoicing in his own strength. Tapos nagmumuka pa ang Diyos na parang pulubi. Nagmumuka pa ang Diyos na parang siyang kumakatok. Nagmumuka ang Diyos na siya pa parang nag-humble plea sa atin. No. Dapat tayo ang sa Kanya, magluhod, magpatira pa. Then honor God, exalt God, and thankful. Pasalamat ka sa lahat na natanggap mo sa Kanya. And honor God out of your substances. Lahat ng mga plano mo, lahat ng mga isip mo, make it with gladness. Praise the Lord. Kasi ang bilis lang. Yung batch ko na first casting ko, nandiyan pa sa Talomo. Nakahaya pa. Si Sister Raquel, kinuha na rin ni Lord Jesus. Raquel Bayer, yung aking pinipray lagi dito. Tumawag sa akin. Sabi niya, Pastor Chit, antok na ako. Okay, you want to sleep with Christ? Yes, Pastor. Few days, every day sila tumatawag sa akin. Pastor Chit, commit mo na si Sister Raquel. Yun. Finally, ang himbing ng kanyang tulog. Tapos bago siya namatay, sabi niya, si Pastor Chito, yung lupa, patirikan ng simbahan. Kasi donor siya ng lupa doon sa Palawan. See, yung last, niya, isip niya si Jesus. Praise the Lord. Para sa kapakanan ng kaligtasan ng pamilya. Tapos nakita nila yung pag-serve ng ating pastora doon. Yung mga pamilya ni Sister Raquel na palibot doon nakatira. They witness how she served their sister till death. They are so blessed. Kaya, sabi ko, praise the Lord. God will guide you even unto your death. I-pray ko kay Jesus, Lord, yung mga angels mo magwardya sa Kanya. Lead her into your arms. Your will be done. So, ganun lang buhay natin sa mundong ito. Ngayon, anong demand ngayon ng mundo? Kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Pagkamit tayo as workers together of God. Amen? Praise the Lord. Pray na. Ayun, prayer natin. Gawa tayo ng petition sa prayer. Ano pa ang require niya? John 15:7. Praise the Lord. If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you. Pag mag-abide tayo sa Kanya, sa Kanyang will, sa Kanyang commandment, sa Kanyang statute, sa Kanyang doctrine, yung word niya mag-abide sa atin. For what? He will fulfill His word. He will honor His word. Magkakaroon siya ng palabra de honor, word of honor. Hindi kanya iiwanan. Yung pahayag ni Lord Jesus na ngayong 2025 maraming kasakunaan mangyayari. Pero ito ang paalala ko sa inyo, magsunod kayo sa akin. Sabi ni Lord Jesus, hindi ko kayo pababayaan. Praise the Lord. Hindi ko kayo pababayaan. Kaya, obedience, napaka-importante yan. Sino yung, sabi dito, mag-abide siya sa iyo. If mag-abide ka sa Kanya. Ask what you will. Mingi ka anong gusto mo. At ibibigay niya sa iyo. Walang mahirap sa Kanya eh. The Word of God is more than magical. No? Ang salita ng Diyos more than a magic. Let there be sun and there was sun. Let there be firmaments. Lahat sinabi niya. And it was done. Ganun. Magsabi ka lang, Lord, patayon mo ako ng personage so that I can leave this place for accommodation.
Kung kailan yung tithings ng Canada, lahat buo doon na para ma-develop sila doon. Halos 50% of my monthly blessing from my God. Nandoon na lahat. Ngayon pa ako nakatayo. Is that amazing? Yes, amazing. Ngayon pa tayo naka-aircon. Is that amazing? Yes, that is amazing. Bakit? You delight yourself in the Lord. Ask what ye will, and it shall be done unto you. Praise the Lord. Mangyayari yan. By the grace of God, by the mercy of God. Sino ditong example sa petition sa Diyos na ang Diyos nalugod sa kanya? Gayahin natin itong taong ito. Basta, anong sagot ng Diyos sa kanya after he asked something? 2 Chronicles 1 verse 11. Praise the Lord. And God said to Solomon, because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honor, nor the life of thine enemies, neither yet has asked long life, but has asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people, over whom I have made thee king. Yan, sa Bisaya ha. Og ang Diyos miingon kang Solomon tungod kay kini diha sa imong kasing-kasing, og ikaw wala mangayo og mga bahandi, pagkadato, kon kadungganan ni sa kinabuhi nila nga nagadumot kanimo, ni nangayo ka sa hataas nga kinabuhi, kundili nangayo ka sa kaalam sa og kahibalo alang sa imong kaugalingon, aron ikaw makahukom sa akong katawhan. Sa ibabaw kanila gihimo ko ikaw nga hari. So, asa related? Saan related ang hiningi ni Solomon? Sa gawain ng Diyos. God put him as a shepherd over Israel, then his concern is how to judge these people. Pandi sila mamisled. Binigay ng Diyos yung wisdom and knowledge. At yung hindi niya hiningi, because God knows he need it. Kailangan niya yun. Riches and glory. Kayain natin yan. If ever we ask, let us ask pertaining sa inintrust niya sa atin. Praise the Lord. All right. Anong result? 2 Corinthians 1:12. Sige pa. Praise the Lord. Wisdom and knowledge is granted unto thee, and I will give thee riches and wealth and honor, such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there any after thee have the like. Yan. Wisdom and knowledge is granted unto thee. I will give thee riches and wealth and honor, such as none of the kings have that have been before thee, neither shall there any after thee have the like. Oh, nasa history pa naman yan, yung treasure of Solomon. Hindi man yan madinay ng mundo. God made history in his life dahil lang sa paghingi niya ng something that pleases God, because he abide with the purpose of God. So ganun sa buhay natin. Walang imposible dyan sa buhay ninyo. Praise the Lord. Walang imposible. Huwag kang tumingin sa sarili mo, anong kakayahan mo. Tumingin ka doon sa Diyos. I-offer mo yung buhay mo, Lord, I'm still breathing. I'm still heaving my being. I give this to you. I offer this to you. I'll be what you want me to be. I'll go where you want me to go. I'll say what you want me to say. Let me be partaker of your divine nature and make me a vessel of yours for your use, for your honor, in your glory. Last verse, Ephesians 3:20. Praise the Lord. Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Yan. Ngayon, sa Kanya, na able, wala sa atin, sa Kanya, sa Panginoon, kay Lord Jesus,
that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think. See? Lalampasan niya pa yung hinihingi natin. Lalampasan niya pa yung, tingnan mo ang isip namin ng misis ko, mag-second floor lang kami dito. Oh, nung inas namin yan, nag-order na ako ng materials worth 92,000 sa Blue Sky. Nag-change yung plano namin, para tingnan sa malayo yung simbahan natin, parang merong hindi siya proporsyona. Tapos limited yung area natin dyan. Di cancel, sinauli ko yung sa Blue Sky, ma'am, I'm very much sorry. I changed my mind. Can I uli all the purchase materials? Sabihin ko sa inyo, wala talaga akong narinig na kahit katiting na galit yung may-ari. Yes, okay. Pinick up nila dito, hinatid. Pinuntahan ko, bayad cash. Parang walang nangyari. Praise the Lord. Diyan naman ako nag-order lahat sa kanila ngayon. God's plan is the best. God's plan talaga. Kaya lahat tayo, let us delight in the Lord. Mag-delight tayo sa Panginoon. Diyan tayo lagi sa Kanya. I-please natin lagi ang Diyos. So, ngayong gabi, gawa na tayo ng petition sa prayer natin. You may do what you wish, what you want, kahit ano. Kahit more than sa inyong iniisip, mas maganda yan, lampasan natin yung ating mindset. Praise the Lord. And let us put the mind of Christ. Dahil sa lawak ng pag-iisip ng Diyos, ganun din kalawak ang ating paghingi sa Kanya. Gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos, ganun din ang kalalim. Alam niyo ba anong gusto ng Diyos sa atin lahat? Maging full-time Christian ka. Amen? Payag ba kayo maging full-time Christian kayo lahat? Praise the Lord. Hala, ma-resign ako, ani. Hala, di na ako kanegosyo, ani. I tell you, pag sinabing full-time Christian, full-time yung puso mo, walang kasalanan. Full-time yung puso mo, wala kang tao na hindi mapatawad. Full-time yung puso mo na wala kang tao na hanggang ngayon galit ka pa. Meron pang, hindi, pag sinabing full-time, buo ba? Lahat ng mga statutes ng ating Panginoon Diyos, full-time tayo. Lahat na pinagbabawal ng Diyos, full-time tayo na hindi natin ginagawa. Perform what is, ano yun? Yung word na pinits ko na dito. Lawfully. Gawin mo lang yung lawful, full-time. Huwag mong gawin yung unlawful in the eyes of God. Full-time tayo. Diba, sabihin ko po super kikilos yung power ng Diyos sa bawat buhay natin. Beyond our measure. Amen? Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat. May